Nitong Lunes lamang, isang hinihinalang illegal online gambling facility ang sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Ayon sa mga otoridad, wala itong permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR o alinmang accredited economic zone ang pasilidad. 15 Chinese national at isang Pilipino ang arestado. Noong Nobyembre naman, sinalakay din ng mga pulis ang Fontana Leisure Park and Casino sa Angeles City sa Pampanga na pag-aari umano ng grupo ng Chinese businessman na si Jack Lam. Mahigit 1,000 Chinese nationals po ang nasangkot umano sa online gambling ang inaresto at ito ang pinag-ugatan ng tinaguriang 50 million peso bribery extortion scandal sa Bureau of Immigration. At mga kapuso, sa puntong ito, makakausap natin si Andrea Domingo, ang chairperson ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lamang po gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Domingo. Alright. Nung pumutok po yung issue ng umano'y tangkaraw na panunuhol nitong si Jack Lam doon sa ilang mga tauhan ng Bureau of Immigration at kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, yan yung paratang. Sinasabi na kayo rin daw ay sinuhulan din daw ni Jack Lam. Hindi. I think ang sabi, kasi yung pag-raid doon sa Next Games na nasa Fontana na pag-aari ni Jack Lam, yun ay purely Justice Department project. Kasama doon ang mga NBI ata at saka ang immigration because I think they were actually focusing doon sa immigration. Ang sabi lang, nasabi yata ni Justice Secretary na tinangka din akong i-bribe. Pero sabi Is that true? No, I haven't. Kasi ako, maybe I'm an old hand at this. Hindi ko na yan inaano. Pag meron palang isang salita na tila alanganin, I cut it off. Para hindi kami pareho nagkakasala. Hindi ako nakikinig. Sasabihin ko lang, sige, kung may offer kayo, put it in writing, let's discuss it with my legal officers. But did they talk to you man lang? Did they attempt to talk to you? No naman, kasi ang mga, alam mo, doon sa industry na ito, napakaraming intriga talaga. At may maraming mga misinterpretations, miscommunications. But for me, I don't think they would even try, so. So si Sombero or anybody? Oh, I haven't met Mr. Sombero. What about Jack Lam? Have you met him? Jack Lam, I met him 3 times in my office. But this is because of his casino operations. He has 2 registered casinos with us, yung Fontana at saka yung Fort Ilocandia sa Lawag. Alright. Ang aming pinag-uusapan ni Mr. Jack Lam at laging sa opisina ko, kasama ko yung legal team ko at technical team, ay kung paano dapat niyang taasan ang pagbabayad niyang buwis sa PAGCOR kasi yung kontrata niya, instead of 10% halimbawa sa junket operations, 1% lang binabayaran niya. Instead of 25% halimbawa sa slot machines, 10% lang ang binabayaran niya. Nagiging source of complaint yon dun sa ibang 7 pang casino sa Clark. Sabi, ba't ganon? Hindi level ang playing field. Ayaw na namin mag-invest dyan. Yun naman kasing kay Jack Lam na kontrata, nagawa yun noong 2000 pa, at siya naman talaga ang pinakauna. Ang hinihingi lang namin is, kung meron ka ng 17 years ahead ka na nakalamang ka na marami ka na talagang nag-gain, dapat naman siguro you have to give back to government because the government needs money for socio-civic projects. And what did he say? The first 3, over a period of 4 months, we met 3 times, long meetings. Sabi naman niya, okay, I'm willing to help the government, ganun-ganon. Pero, after negotiations namin, we were hoping that he would make a proposal kung paano namin mai-increase. Ang sabi lang niya, wag galawin yung kontrata ko, pero I'll increase whatever I'm giving government. Yun din ang yung una niyang sulat sa amin na offer niya, yun din ang in-offer niya, parang kinopya lang. So, 4 months and 3 long meetings we wasted. He was negotiating in, I think, bad faith. So nung nakikipag-usap kayo kay Jack Lam noon, may idea na ba kayo, alam nyo na po ba itong controversy na ito about yung mga illegal workers or may idea na ba kayo about that? Wala akong idea sa magnitude, pero may mga chismis-chismis. Ang problema lang kasi, ang PAGCOR, hindi kasama sa Republic Act na nagfa-fight ng illegal gambling. Hindi kami kasama dun sa enforcement wala kaming enforcement or wala kaming legal authority to arrest. Kaya nag-share ng information. But for us, dahil hindi nga kami
kasama dyan from the beginning, wala kaming expertise on that. Ang aming expertise sa security is the security of our own information, of our own operations, and the physical security of our casinos. Okay. Gaano ba, give us an idea, gaano ba kalaki itong online gaming industry and also yung online gaming mismo na business ni Jack Lam? Yung tinatanggi niya na siya may-ari ng Next Games, di ba? Sabi niya, nagpapalis lang siya ng villa. Pero tingin namin, isa ito sa pinakamalaki kasi yung nahuli, 1,316 Chinese nationals. Okay. At ibig sabihin nun, biro mo, house mo yun, 1,316. Can you imagine how many villas they would be occupying 24 hours a day, 7 days a week? Yung revenue-wise, gaano kalaki ang... Hindi ko ma-estimate, pero yung mga rumors, I mean, again, hearsay, no? Alright. Na yung illegal gambling dito, sa sports betting lang, it's worth $5 billion a year. Sports betting pa lang yon. $5 billion a year. Yeah. In total, sa worldwide, kasama na talaga yung legal, it's $40 billion only on sports betting. Okay, Iba pa yung... yung kay Jack Lam, gaano kalaki? Yung kay Jack Lam, hindi ko alam kung ano yung operation niya, kung card games eh. Malaki yun, kasi 1,300 nga eh. So, ano yung range na pinag-uusapan natin dito? Per year? Pag kay Jack Lam lamang? It would run into billions, I think. Billions of dollars? Pesos. Pesos. Billions of pesos. Yeah, kasi hindi ko alam kung may sports betting siya, hindi ko alam kung yung usual play lang na mga baccarat na online lang ang tayaan. So bakit pinasara? Ano ba yung major violation ni Jack Lam? Ang una, ni-raid, di ba? So, Yeah. marami siyang violation sa immigration law. Kasi sa Commonwealth Act number 613, which is the immigration law, meron doon section 45 actually, harboring of illegal aliens. Basta nag-provide ka ng shelter, parang inabet mo yung kanilang illegal stay, guilty ka na and you could be prosecuted for that. The other thing also, if you're using that to earn money, then it means that you should be paying your taxes. Diba? Kung illegal at unknown ang operation, then ibig sabihin, hindi ka nagbabayad ng taxes. So, ibig sabihin, hindi na nagbabayad ng tamang buwis itong si Jack Lam, tapos meron pa siyang mga pinapasok na mga empleyado na walang tamang papeles? Yes, kasi yung sa pagbabasa ko sa mga diary, especially the earlier reports, parang mga 700 doon ay undocumented aliens, wala yung kanilang passports. Right. Yung 100 overstaying, and then there were 31 minors who were there. Ayun, ano rin yun kasi sa anti-illegal gambling law, bawal yung minors sa place of gambling. Pero itong si Wally Sombero, ang sinasabi niya is that hindi naman dapat daw i-lump together itong mga workers na ito doon sa online gaming. Kasi what he's saying is parang call center or BPO lang naman daw yung mga online gaming company. So hindi naman daw dapat sila tinatawag na illegal din. This is actually one way of skirting the law. Kasi ang online gaming, there has to be at least an operator and 5 what they call service providers. To be able for me, for example, to gamble from the Philippines to China, nandun yung nagdi-deal ng cards, nandito ako, dapat meron siyang platform provider, meron siyang BPO, meron siyang live studio, meron siyang ITD support, at meron siyang live streaming. So, ang ginagawa ngayon ng mga illegally engaged in illegal gambling, pinaghihiwalay yan. Kasi sabihin niya, ito BPO lang to. So, hihiwalay ko yan doon sa aking live studio. So, ito naman live studio, walang entertainment lang to. Ano lang yan? Tsaka walang perang, walang dumarating na pera. Kaya yun yung... Pero ang totoo, they work under one umbrella. Yes. Which is yung illegal online gaming. Yes. It's illegal if they're not properly licensed by the proper authorized authorities. So you don't buy this, no. Yung sinasabi ni Wally Sombero, it's just a BPO company. Before kasi, wala pang definition of what illegal gambling is and what are the different components of illegal gambling. But with the issuance ni Presidente ng Executive Order number 13, in-identify na yan. So ngayon, they have been declared illegal. Okay. Sa pagdinig sa Senado noong isang buwan, sinabi ni
Atong Ang, ni Atong Ang na kasosyo ni Jack Lam na tila raw pinahihirapan sila ng gobyerno sa pagkuha ng mga lisensya para sa kanilang offshore gaming at land-based casino operation sa bansa. Meron bang mga pasilidad na... Ano kasi, Sige po. dalawa yung negosyo. Well, ang kiniklaim na negosyo ni Jack Lam, casino lang. Right. Which is us, Fontana and Lawag. Okay. Wala doon sa mga existing casinos namin, big and small, wala nag-a-apply ng online gaming kasi meron na silang e-junket at meron na silang video streaming, which means they are already engaging in internet gaming. They're in a closed situation. Yung sinasabi niya, talaga nag-apply si Mr. Jack Lam, pero yung in-apply niya, hindi na na-process kasi inabutan na nga nung November 24 raid. Kasi yung in-apply niya doon, yung next games din na nahuli. Tapos yung kanyang directors, puro empleyado ng Fontana. Kaya sabi namin, paano ito nahuli na ng illegal, well, at least dun sa may prima facie sa immigration. So, nagbe-break na siya ng law doon. Siyempre, bago ka magbigay ng, and then our experience with him with Fontana, 4 months na kung pinagtyagaan talagang habang meetings, tapos wala rin. So, hindi naman sa pinahihirapan pero... Talagang mahirap talagang gawin yung gusto niya kasi parang hinihingi niya ng lisensya para ma-illegalize yung nahuli ng illegal. Kaya mahirap talaga. I mean, doon ka na talaga pagsususpetsahan. Nahulihan ng 1,300 illegal staying aliens. Bibigyan mo pa ba ng... If you're in my place, siyempre mag-iingat ka na. Speaking of offshore gaming license, kinwestiyon naman ng kampo ni Jack Lam kung bakit daw yung anak ng negosyanteng si Kim Wong, there's another character here na pumapasok, bakit daw yung anak ng negosyanteng si Kim Wong nabigyan ng offshore gaming license? Is this true? Yeah, she has one. Ang thing is that isa yan sa mga earliest na nag-apply. Out of the 100, first 25 sila. Pero mabuti na lang, sinabi lang nila na isa lang. Kasi dati sinasabi 20. Talagang sumakit ang ulo ko. Pinaano ko talaga lahat yung aming 35 licenses. Ang talagang isa lang. Ayun na Wong, ayun lang. So nabigyan yung Wong because nauna sila? Nauna sila. For one of the very first na nag-apply. Meaning, tumaya na rin sila. Ibig sabihin na hindi pa lumalabas yung executive order nung sinabi namin na we're offering this product at ina-assure namin na ito'y legal, na lahat ng mga revenues magpupunta sa gobyerno at ito'y magagamit para sa mahihirap, sila sa pinakauna. Marami na din naman na, so meron na kaming 35 licensees ngayon. And nais ko rin pa alam sa inyo na because nakakabisa na namin kung ano yung dapat gawin, ano yung components, ano yung pang-control para walang pandaraya, at ano yung kailangan para walang money laundering through probity checks and system. Actually, binuksan na namin ulit yung pag-receive ng applications for online. Sinarahan kasi namin yon kasi nakaka-overwhelm. Itong offshore gaming. Because it's so, pwede bang internet. mag-apply ulit sila? Atong Ang? Yes, of course. Everybody is free to apply. Particularly yung mga, halimbawa, na nawalan na ng lisensya from CESA kasi they have to go back and they don't want to go back to Cagayan. They're welcome. And we have started processing. Okay. Itong issue ng kay Jack Lam, kaya naman ito umusbong is because of the alleged bribery, yung bribery scandal sa Bureau of Immigration. Kayo po, dating Bureau of Immigration Commissioner, at matagal po kayong nagtrabaho sa Bureau of Immigration. As a former employee or a former official at the Bureau of Immigration, was it proper for Argusino and Michael Robles na Bureau of Immigration officials to meet in the first place with Wally Sombero? Kanya-kanyang style yan. Nung ako, pagka yung operation na ganyan, intelligence officer talaga ang gumagawa kasi sila yung nakakaalam kung paano mag-grade. At kung may mga high-value targets ka, ikaw mismo nagbabantay para hindi ka maibenta. Tutok ka talaga. Okay. Na nakipag-meeting yung dalawa, hindi ko masyadong maintindihan. Kasi hindi dapat inassign na lang nila sa intelligence officer? Is Hindi, that what you're pwede saying? silang makipag-meeting pero dapat sa office. You think it's not proper na... Hindi ko kasi alam ang situation, ang structure nila. Kasi nung ako,
Meron kang deputy commissioner na nakatutok sa admin, meron kang deputy commissioner na nakatutok sa airport operations, meron ka rin dun sa Intel. Hindi ko alam kung ano yung kanilang mga assignments, but safe na kahit na wala namang mangyayaring masama, wala kang balak masama, gusto mo lang hulihin talaga yung mga illegal aliens. Yung sabi nila, nang i-entrap daw sila. Pinaka-safe na i-meeting mo sa office mo, o kaya kung kailangan mong i-meeting sa isang restaurant, kasama mo na rin yung legal team mo. Kahit hindi sila nakikita, pwede naman sila sa background. But what they're saying is, gusto nga raw kasi nilang i-entrap yung actual na pagbabribe nitong kampo ni Jack Lam. Hindi ako makakomment dyan. Pero kung kayo, if you were in their position, you wouldn't? Siguro, yung meron kami kasing isang kaso niyan tinatawag na James Bond nun sa Hong Kong, the biggest criminal in Hong Kong who absconded with so much money from the finance treasury. Talagang ina-assign ko yung aking intelligence officers. Kung mag-e-entrap man. Kaya lang, nakabantay ako. Hindi ka nakikita, pero nakabantay ka. Yun lang yung, ang strategy namin yon is to lure him out from hiding. At ang sabi ko, sabihin mo tatanggap ka ng 1 million na bribe, lalabas ka. Pero nanggaling sa akin, yung instructions. So, habang mini-meeting nila, lumabas nga. Nung miniting na nila dun sa nightclub na kung saan, kunwari, ano na siya, dahil may warrant of arrest na rin naman at wanted sa Interpol, arrest him. So, he got arrested immediately. You have to arrest immediately. Paano ma-entrap? Di ba yung, ewan ko, hindi naman ako abogado, pero di ba pagka inabutan mo ng marked money, pagkaabot sa'yo, kukunin na. Right. Hindi yung tipo, at saka talagang well-documented, kumbaga. Pero narinig ko rin naman si Associate Commissioner Argusino, sabi niya, gusto niyang makuha si Jack Lam, kaya hindi na muna niya ini-report. Alright. Tama rin ba na fugitive unit ang nagsasagawa ng raid? Nung time ko kasi walang fugitive unit. Walang ganon. Basta, meron lang kaming teams. Yung team 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung mga hindi talaga mapagtiwalaan, nasa team 0. Pero lahat sila naman, lahat pagka illegal staying aliens, meron lang talaga sa immigration na nakaratnan ko na meron nag-i-specialize sa Bombay. So kung Bombay ang lulusubin, kukunin mo yung nag-i-specialize sa Chinese. Pero hindi sila. Ganun lang. Okay. Kasi kanina pinag-usapan natin kung gaano kalaki yung revenue pala na nakukuha from online gaming. Ang laki palang pera na pinag-uusapan dito. Pero nung Disyembre, sinabi ni Pangulong Duterte sa isang speech sa Malacanang na ipapasara daw niya yung lahat ng online gaming sa bansa? Hindi. Nung Let's clarify June 30. Kasi there are two kinds Yung online gaming na isa, yun yung e-games at e-bingo. Yun yung sa closed stations. Hindi ka pwedeng tumaya kung hindi ka pupunta doon sa parang betting stations. Meron yung online, yung talagang nandito sa Pilipinas, yung nagdi-deal ng cards o nag-roll ng dice, pero ang tumataya nasa labas ng bansa. Yun ang malaki, yung online na nasa labas ng bansa, at saka mas piniprefer nga natin dahil bawal tumaya ang Pilipino. Pag ang IP address niya, Philippine address, hindi siya makakataya. So ano yung pinapasara ni Pangulong Duterte? What is he against? Itong pareho. Kasi pareho. Kasi yung e-games at e-bingo, nagkaroon ng proliferation. Ang talagang naglalaro dyan, yung tunay na mahirap. So ayaw niya ng proliferation. So ngayon, nagkaroon kami ng pag-check. Marami naman pala talaga, minsan 50 meters away from a school, 49 meters away from a church. Yung mga yon nasarahan na. So wala nang proliferation, and then nagbago na kami ng requirements dito sa online gaming na closed station na to, yung mga e-games. Naging 300 meters away. Pero yung online gaming na foreigners ang nagbebet, at sarado na ba itong mga to? Ngayon palang ina-actionan, katulad nung nangyari sa Pasig. Kasi before, may palusot sila. BPO lang ako Hindi ako gambling. Pero yun ang pinaka-basic. Yung BPO na yun, yan tumatawag araw-araw sa maglalaro. Tatawagin niya, maglaro ka naman ngayon. Dideposito mo yung perang ito sa bangkong ito. Pag nakadeposito na siya, sasabihin niya, tatawagan niya ulit, na-receive na namin yung deposit mo, pwede ka nang tumaya. Tapos, niya yung platform provider ng games,
at pwede na silang magtayaan. Pag nanalo siya, sabihin, nanalo ka, pwede mo nang kunin, natalo ka, kukunin na namin. So kasama talaga sila? Yes, oo. Siya yung pinaka-importante so talagang, doon. Totally, yan ang mission ninyo eventually, not just e-games and e-bingo, pero pati yung mga online gaming na mga foreigners ang tumataya talagang mawawala. Oo. Paano mangyayari sa pondo? Hindi mawawala. Yung sa e-games at e-bingo nandun, but fully regulated. Wala na talagang katapat ng simbahan, katabi ng eskwelahan, nasa may palengke, nasa resettlement areas. So hindi tatanggalin? Hindi tatanggalin, ni-regulate. They are away, and we encourage them, wala nang stand-alone. Pumasok ka sa 3-star hotel, sa resort, pumasok ka sa mall, at pumasok ka sa arcade. Hindi yung nandyan yung palengke, yung mga kargador doon, tricycle driver, makakataya. Hindi ba pwedeng tanggalin completely? Kasi sabi ng Pangulo, wala naman daw pakinabang ang Pilipinas sa online gaming. Ay, iba yun. Yun yung online gaming na internet. Internet, oo. Kasi dito, ngayon, tinaasan namin ng limit. Meron kaming player card, tracking card, PTS ang tawag, na hindi siya makakapasok sa station kundi loaded yun ng 1,000 pesos. So, parang tinaasan namin, more difficult. Itong sa online, ito ngayon ang inaasikaso because of Executive Order number 13. This is where really the big money is coming from. We project that for our 35 licensees, pag nakompleto na nila yung 350 nila na service providers, 10 each, we project that we'd be probably earning 5 to 6 billion pesos a year from there, only from 35. But our applications right now, there are about 80 more. So, exponential ang ano. Alright. Merong tanong yung isang Twitter follower natin. Ang sabi niya, what would be the immediate action of PAGCOR to stop illegal gaming both online and on the ground? On the ground, yung illegal, yung sa amin, which means yung mga e-bingo at saka e-games, yan talaga, pag nakulihan namin sila na nag-a-admit ng mga banned people like mga minors, yung mga pinabanda ng magulang, pinabanda namin kasi addicted na, sinasarhan namin. At hindi na namin inaalaw ang distance less than 300 meters away. So, yun ang full regulation. Yung naman sa online, hindi kasi kami kasama sa illegal gambling task force dahil wala nga kami sa batas. What we can do is tuminingan kami, halimbawa, alam ba ninyo kung ano yung mga online stations o operations na hindi registered ng PAGCOR at kung saan, yun, alam namin yun. Bibigay namin yun sa police. Ang police na ngayon at yung kanilang task force ang bahalang mag-raid o magsara. Alright, may isa pa tayong katanungan kasi ang laking pera ng mga pinag-uusapan natin na revenue na pumapasok sa gobyerno. Saan daw po ba napupunta ang kita ng PAGCOR? Ang PAGCOR, 72% ng kanyang kita bumabalik sa gobyerno. Kasi pagkakuha namin ng pera, 5% niyan ng gross pumupunta na sa BIR, franchise tax. 50% pumupunta diretso sa National Treasury. The next 5% goes to the Philippine Sports Commission. And then marami kang beneficiaries katulad ng National Children's Hospital. Kami rin ang nagbabayad ng compensation ng mga napreso na mali. Bawa, nakulong ka. Tapos 5 taon kang hindi nasweldohan. Kukompute yung compensation na kami nagbabayad nun. Meron din kaming share na binibigay na average of 2% of net income, gross income sa mga host cities, host municipalities, and host provinces. Meron din kaming programs na nagkakapagbigay kami ng tulong sa mga eskwelahan, feeding programs. How much money are we talking about? Last year, we earned 55.46 billion pesos. What remains with us is for our operations. 55 billion pesos? Yes. Okay. So niremit ito lahat sa gobyerno or hindi? Mga 39 to 35 billion pesos was remitted directly to the government. 35 billion pesos per year? 38 billion pesos. 38 billion pesos per year. 72%. Tapos we provide the Socio-Civic Projects Fund, which the President has to approve where it will go. Right now, this is a very new thing. On his own, he regulated his own way of spending. Ito yung social fund dati na hindi natin alam kung saan. He issued a guideline na dito lang pwedeng i-spend ito and he never got anything. It's in an account
And Okay. free medicine, galing doon, free hospitalization, tulong sa mga na-killed in action, mga ganon. Yeah. Our next project for him now, which he told me, ay mag-provide ng fund for lending para mawalis na yung 5-6. Okay. I-replace nitong fund na to. And then later on, land reform. Alright. Nung huling pagharap ng PAGCOR sa Kamara, nagalit si Speaker Pantaleon Alvarez at gusto ngang ipasama yung plunder sa parusang death penalty dahil sa PAGCOR Vanderwood deal. Okay. Yeah. Nagbabayad daw po ba ang PAGCOR para sa isang ghost facility? Ano pong paliwanag dito? Kasi nangyari yon before me, no? Ang nangyari doon, parang nilis ng PAGCOR, na-prove ng board, yung building that was done to their specification. So, hindi pa yun nakatayo, pero in-specify na nila kung paano. So, walang makakagamit nun kundi PAGCOR lang. Right. And in return, sinabi yata nung contractor nila, o sige, gagawin ko sa specifications mo, pero i-assure mo naman ako na meron akong 6 months deposit at meron akong 12 months advance something. So 18 months yun, equivalent to 234 million pesos. Yun ang sinasabi nilang hindi pwedeng gawin. So during my time, nagkaroon ng notice of disallowance sa COA. Yung notice of disallowance na yun, sinerve ko agad sa Vanderwood. Okay. You have to return because this is now disallowed by COA. Kinasuhan kami. Actually, meron siyang 6 months na i-appeal, tapos pwede pa niyang i-appeal sa Supreme Court yun. Pero kinasuhan kami sa court, sa RTC, na parang tinitro kami sa to demand that. Anong nangyari? I think last week, na parang bugbog na kami. Hindi naman namin ito kasalanan. Nasa korte ako, nakademanda ako. Pinabalik ko kasi yun naman Vanderwood, nag-issue naman yan ng undated check for the whole amount, plus 1 billion pesos for any damages, plus another 300 million pesos as security in checks. So, kinuha ko yung check dun sa accounting, sabi ko, dun sa i-deposit mo na yan, bahala na. Anyway, naka-deposit namin on a Thursday. On a Friday, we got a certification from Land Bank na nag-clear na. So, tingin ko naman, ready naman yung pera anytime pala i-demand. So, nabalik na yon, nasa account na ulit namin, at parang in-erase na ng COA namin yung disallowance because the money has been returned. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Andrea Domingo, Chairperson ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank Salamat you. po for your time.